So ito na mga kapatid, ano, ayan o, mga barko, di ba? Nandito na tayo sa ano, sa port. So sumunod daw ako dyan sa mga truck na yan. So ito na mga kapatid, ano, ayan o, mga barko, di ba? Nandito na tayo sa ano, sa port. So sumunod daw ako dyan sa mga truck na yan. So yeah, so dito kami loadan. Wow! Kung saan manggagaling ang load namin, dito ba sa barko o dyan sa mga nakaparada na dyan. Pero parang ang haba ng pila, no? Hindi ko naman alam kung pwede kaming magpunta dito ng maaga. So nakaapak siya sa ano, nakaapak siya dyan sa ano, sa yellow, sa dilaw, I mean sa green. Ayan yung daanan ng tao. Hindi tayo aapak dyan. Dito tayo. So, nakapila na tayo. So yeah, doon tayo nang galing sa taas kanina, kung maalala nyo. Then kumanan tayo din, umikot tayo papunta rito. So narating din natin yung ating load destination. Hindi ko lang alam kung anong oras ako matatapos dito sa haba ng pila na yan, oh, diba? Ang haba ng pila, oh. So ilang truck yan. So ibig sabihin may mas pwede siguro dito maaga na maghintay ka rito. Kung alam ko lang, ay nako. Pero ang sabi kasi sa akin before 7 So palitan na natin ito ng sleeper berth para hindi nagagana yung oras natin. So yun lang mga kapatid, ano, mamaya kapag ready na akong loadan, hopefully pwede kong i-video para makita nyo rin, ano. So babalik ako mamaya. Tingnan nyo yan kapatid, mga kapatid, hinihila ng ano, ng bulldozer yung ano, trend. Yung cart ng ano ko, fuel siguro yan. So yan ang humihila. Buti hindi na didiskaril, ano. So yan, oh. Lakas din nun, ano, kasi ang dami niyan, oh. Wow! Ang dami niyan. So malakas din yung bulldozer na yun, ano. Ilang ano yan, no? Pero I think ano yan, walang laman. Kasi kung may laman yan, malabo, madudulas lang ang gulong, no? So ilang cart yung dala-dala niya, di ba? Bigat niya, no? So buti na lang, wala ako dyan sa ano niya, sa ano niya. So yung haba ng pila na, ayan, no? Ayun na, oh. Yung haba ng pila. Doon na. Ayun na, doon ako nang galing kanina. So meron pang ewan ko, 1, 2, 3. Ewan ko kung nasan na yung mga nanggaling dito. I think nakapila sila doon, sa banda doon. So paikot na ganon, tapos dito loloadan yata. Let's see kung paano ang ano yung sistema nila dito. So bumalik uli, oh. Bumalik uli yung ano, mga hindi pa ready. So balik siya, or baka ano lang, hinila niya lang para maipasok dun sa isa sa mga bay doon
para kakargahan. Lakas ng bulldozer nila, no? Good afternoon mga kapatid. Natapos kong mag-strap, magtatarp pa ako. Pagod dahil in-adjust pa yung load ko. So strap, tanggal uli. Ewan ko, hindi accurate yung ano nito, yung air suspension weight nito. So yan yung aking load, bakal. Medyo overweight pa nga rin sa isang axle ko sa harap. 73 PSI na, dapat mga 70 lang yan. So yan yung load ko. Ay nako. So naghihintay ako ng forklift para tulungan ako dyan sa tarp na ilagay sa ibabaw, kasi mabigat yan dahil basa. Higit 100 kilo yan. So ito yung kabuuan ng yard. Yan, may barko dyan din dito. Ito yung port area. Yan, maraming forklift. So hintay lang ako na merong umandar na forklift doon, then magpapatulong ako doon sa tarp para ilagay doon sa ibabaw. Kaya ko naman sana dito ko padadaanin, kaya lang basa mabigat. May dumadaan naman dito ng nagpo-forklift from time to time, so maghintay na lang ako. So yun lang, after ko matarp to, dire-diretso na tayo pabalik ng Winnipeg. 2.5 days na biyahe to, sakto lang. Weekend nandun na tayo bago mag weekend. So yan yung mga forklift nila dito. Okay, yun lamang po. Yun lamang mga kapatid. Kita-kita tayo maya-maya lang sa daan kapag ready na tayong lumarga. Pagod tayo pagod tayo. Palis na tayo. Ayaw ko kung ano. Pagod, grabe. Yung load ko hindi ma-adjust. Ayan 74 PSI. Tamad kasi yung nagagalit yung nagagalit yung loader. Yung pinapaayos ko, sumisigaw. Ano ko to? Hello, ma'am. Thank you so much. Have a good day. Yes, I am.
Dito tayo sa ano no, sa Golden. 80 kilometers. Yeah, 80 kilometers sa Golden. Sigurado bago yun na mag-i-stop tayo ulit dahil bukas ang scale, yung pwede dumiretso. Parang Baguio lang ano, pero ano, level up ito compared sa Baguio. Bangin yan, no? Yung sa kabila, no? Bangin. Oh no! Ito yung area na ano, may avalanche palagi. Kaya mayroong mga ganyan. Tunnel. Yan, napakaganda ng bundok, oh. May mga snow na yung bundok. Yung mga snow na lumapag dito sa baba, natunaw na nung umaraw. Kasi positive buwan so for sure natunaw na. Mamaya lang, itong buong kapaligiran na to, puro ganyan na rin, kulay white. Ganda, oh, dito. Oh, yan, oh. Rocky Mountain. Nag-extend yan hanggang US. Yan yun. The Rockies. So, hinintay natin mga kapatid yung ano, no? Yung way scale, way station dito sa may Golden na mag-close bago tayo tatawid. Kaya midlip muna ako. So abutin na naman ako ng gabi. Pilitin kong makarating ng Medicine Hat para ano, doon na ako magpalipas ng 8 hours, and then after nun biyahe na, dire-diretso na yun, Medicine Hat hanggang all the way Winnipeg na yun. Hopefully sarado yung sa Saskatchewan na hindi, yung dito sa may Medicine Hat na ano, na scale, sana sarado yun. Kaya ewan ko kung kaya kong lampasan yun, yung scale na yun. Pag kaya kong lampasan yun, lalampasan ko na rin yun. I think kaya, kasi meron pa akong 18.5 hours Sagarin natin ngayon itong ano, oras natin para bukas nasa bahay na tayo, makakapahinga rin. Good morning mga kapatid, mga brother, good morning mga sister, good morning sa ating lahat.
Meron pa tayong isang buong araw na pagmamaneho hanggang sa makauwi tayo sa bahay. Meron pang 1,000 kilometers na natitira. Bale, naabala ng gusto ang biyahe ko na to. Dahil na rin sa pinayagan ko. Dahil nung nag-reload ako, ewan ko kung nabanggit ko dun sa mga previous videos ko, no, na naka-record na yung naglo-load sa akin is medyo mainitin ang ulo. Parang hindi maganda ang gising niya, no? Hindi maganda ang araw niya. So every time na pinamumove ko yung load, dahil iba-iba siya, no? Iba-iba yung bakal na iniloload sa akin. So mahirap tansyahin kung saan mo ilalagay. Kasi nga dito nga per axle ang timbang. So kahit nasa legal weight ka, pero kung yung per axle mo, isa sa mga axle mo is overload ka, matitikitan ka pa rin. No, hindi gross ang batayan nila sa pagtimbang dito per axle. Yung steering, yung drive, tsaka yung sa trailer. So meron akong tandem tsaka tridem sa trailer, no. Ang nagkaroon ng problema sa akin is yung sa tandem ko. Dito sa drive axles ko, no. Over siya ng kinumpute ko, over siya ng 900 kilograms, no. So ano pa yun, 900 kilograms na siya. Tapos 1/4 na lang yung diesel ko na natitira. So nagkarga ako kagabi. So siguro mga 1,000 na or higit pa, no. Oh no. Yung excess sa kilograms ko, no, sa weight ko. So sigurado yon matitikitan ako pag pumasok ako sa weigh station kapag yun bukas. So lesson learned. Dapat kasi hindi ko hinayaan yon, pinabayaan ko lang siya na magmura siya, na magalit yung loader ko dahil pinapa-arrange ko sa kanya ng pinapa-arrange kasi busy dun sa dun sa pinagloadan ko sa may North Vancouver sa port. Busy dun. So every time na ipina-rearrange ko yung load ko, 3 times lang naman akong nag-request, no. Nagmumura siya. Nakikita ko na kahit nandun siya sa forklift na malaki, nakikita ko na nagmumura siya. Hindi ko na siya nireklamo sa foreman nila. Mabait yung foreman nila kasi matanda na rin, niintindi ko na lang. And the very last minute, nakita ko na parang 70 yung 70 yung PSI nung aking suspension. Kasi yung suspension ang ginagamit namin dito na batayan para magkaroon kami na idea kung ma-overweight ba kami or hindi. So at least dapat mga 68 okay na. 68, 69 okay pa rin yan So sabi ko, i-move ko na lang yung fifth wheel ko, no? Kasi pwede mong galawin yung fifth wheel, no? Hilahin ko na lang para yung ibang weight pumunta sa tridem ko dun sa trailer. So ganun ang ginawa ko. And then okay naman, parang 69 siya, 69-70 ganun 69. Pero nung umaandar na ako, naging 70-71. What? Sabi ko, patay. So sana pinaalis ko na lang yung isang bundle or pina-arrange ko, pinalipat ko yung isang mabigat sa harap, pinalagay ko sa likod, tapos yung isang magang pinapunta ko sa harap. Pero dahil nga nai-intimidate ako dun sa loader ko, hinayaan ko na lang, sige na, okay lang. Kung overweight ako, maghintay na lang ako na magsara ang mga weigh station na dadaanan kong bukas. So yun na nangyayari sa akin ngayon, mga kapatid. Bawat station, una dun sa may Hope, sa BC, naghintay ako doon. And then after noon, yung sa Golden, naghintay din ako. Ngayon, merong nakabukas dito sa Swift Current na weigh station. So inaantabayanan ko
Hopefully, malayo pa naman ako doon, mga 210 kilometers pa. Hopefully, bago ako dumaan, magsara siya para makalampas ako. Then after noon, wala na. Yun naman sa mga susunod na way station, palaging close yun kasi under construction. Meron pang 2 na way station after nitong bukas na to eh. So malamang nito, maghihintay na naman ako maya-maya lang ng mga ilang oras kung magsasara sila. Pero sana sarado siya para dire-diretso na ako, no? Hindi na ako masyadong gabihin. So yun lang na i-share ko, no, kapag sa mga brother natin, no, mga kapatid na pupunta rito bilang truck driver, isa sa mga trabaho natin, ano, na bantayan yung inilo-load sa ating truck kasi responsibilidad natin yan bilang truck driver na lagi nating sisiguraduhin na nasa weight limit tayo, no? Legal weight tayo. Huwag na sa limit, legal weight. Para hindi tayo matikitan, and then yung company din, no? Mahal ang ticket dito pag overweight ka. No? So, lesson learned sa akin, hindi na maulit to. Sa susunod, hindi na ako papayag talaga. Pababawasan ko yung load ko bago ako umalis. And then meron na isang co-driver ako na pupunta doon sa company namin, ano. Sinabihan ko na siya na bantayan mong mabuti yung ano mo, yung timbang mo kasi ima-max out ka nila. Ima-max out talaga nila kasi mas marami silang pinadala, mas maraming bayad, di ba? Mas marami silang kita. Ngayon, ikaw naman na magsasuffer kapag ka overweight ka, no? Overload ka. So, yun ang kaganapan. Pero kahit maghintay man ako dito ng ilang oras, for sure mamayang gabi nasa Winnipeg na ako. Kayang-kaya na. Sapat na yung oras na naiiwan sa akin para tapusin ang run na to, no? Winnipeg to Vancouver, Vancouver to Winnipeg. Total of 4,800 kilometers round trip. Wow! So, yun lamang po, mga kapatid, ano. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like sa ating mga videos, ano. And kapag may chance, i-share, ano, sa mga kaibigan natin, ano. Malayo ang mararating ng ating mga videos kapag nakita ni YouTube na nagla-like tayo. Kasi yan ang isa sa mga tinitignan nila, na kapag may nagla-like at merong nanonood, i-recommend niya sa ibang viewers, ano. And please, doon sa mga nanonood, mga kapatid, ano, pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and like. Maraming salamat po. At hanggang sa susunod po na mga videos natin, ano, isikapin kong makagawa pa ng medyo mas okay, ano, kasi minsan busy kasi talaga sa trabaho, pagod na. And yung oras namin is masyado talagang binavalue namin. So from time to time, halos nagbibideo lang ako pag nandito ako sa truck kasi parang ito na yung free time ko habang nagdadrive ako. Pero para magkaroon ng konting variation, ano, pipilitin kong hindi na maging nahihiya na kumausap ng ibang tao, mga ibang driver, ano, magtanong-tanong para may variation ng konti, ano. At yung mga iba ko pang ginagawa, may video ko para makita ninyo. So yun lamang po, mga kapatid, ano. Maraming salamat ulit sa lahat sa inyo, sa mga nanonood, sa subscriber, ano. Patuloy po kayong sumuporta sa lahat po ng vloggers natin dito na trackers sa Canada. Maraming salamat po. At huwag po natin kakalimutan palagi, no? Kailangan ang mata natin nasa kalsada, ang kamay nasa manibela. Isang magandang araw po, Manibelang Pinoy.